Okay guys, nagtanim tayo ng Madre de Agua. So ito na siya. Ibig sabihin may ugat na siya, pwede na siyang mabuhay. And apat na piraso lang ito actually. Pero meron tayo na nauna ng tinransplant o nauna ng tinanim na Madre de Agua. Oh, ayan, tignan natin ano. So ito siya. Maganda pala yung napansin ko lang dito sa Madre de Agua natin. Maganda palang itanim yung may ganyang part, dugtungan ba, yung parang anong tawag dyan, hindi ko maalala yung tawag, pero di ba yung basta yung para siyang may nagsasanga siya, kasi dun karaniwang natubo yung dahon niya. So kung kayo ay magkakat ng Madre de Agua, yan, itaon nyo sa may part na ganito, kasi dito siya tumutubo yung dahon. Na-observe ko dun sa mga tinanim ko, ganyan siya, diyan siya natubo sa part na yan. Mas mabilis siyang mas mabilis siyang tumubo kapag ganyan ang part na kanyang na iyong itatanim at nakalitaw. Okay, tignan natin yung iba nating tinanim. Ayan guys, oh. Tingnan mo siya. Oh, sa may kwan din, sa may part din ng sanga tumubo. Ito rin. So ito yung nauna natin mga tinanim. So malalaki na yung dahon, kakalipat lang. Ayan. Tapos ito rin, oh. Yan, Madre de Agua din yan. Sa may sanga din siya, sa may dugtungan din siya part na tubo. Ayun, meron pa tayo doon. Doon. Oh, tinanim ko dito sa malapit sa bahay para pag kukuha tayo ng dahon at ihahalo natin sa pagkain, hindi na tayo lalayo. Dito na lang tayo kukuha-kuha. Pero nakapal ito Nalaki itong Madre de Agua na to. So ayun guys, ito na yung last. Actually meron pang isa doon, isa na lang. Pero hindi pa natubo yung dahon ng isa. Green naman siya, ibig sabihin mabubuhay siya. Ayun. Thank you so much guys. God bless. Bye bye.